Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have another question. I think this is contemporary question regarding the Ashura, since we are here in, of course, Ashura. From Rodolfo Torres. Sabi niya, Assalamualaikum. Bro, hindi ko na kumpleto ang fasting days ko last Ramadan at gusto ko mag-fasting ngayong Ashura. Dapat ko ba munang kumpletuhin ang fasting ko para sa Ramadan o magniya para sa Ashura? So bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Para sa mga may issue po na ganito, ito po ay para sa inyo. So, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kapatid. Barakallahu fiik sa iyong katanungan. Ang tanong na ito ay madalas talagang lumitaw tuwing dumarating ang mga araw ng Ashura at iba pang mga sunna na pag-aayuno. Na kung kaya, maaari bang mag-fasting ng Ashura kahit may hindi pa nababayarang araw ng Ramadan? Una, ang pagbabayad ng na-miss na araw ng Ramadan ay isang obligasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatun min ayamin ukhar, Suratul Baqarah, kaya't mag-ayuno ng katumbas na bilang sa ibang mga araw. So ang mga araw na hindi na ayunuhan sa Ramadan ay utang sa Allah at obligadong bayaran bago dumating ang susunod na Ramadan. Maaari bang mag-Ashura kahit may qada pa? Ang qada, ang ibig sabihin, yun yung na-miss na pag-ayuno sa buwan na Ramadan. So papalitan yun, babayaran yun. So ang tawag dyan qada. So maaari bang mag-Ashura kahit may qada pa? Ang opinion ng karamihan sa mga fuqaha, oo. Pinahintulutan na mag-ayuno ng Ashura kahit mayroon pang natitirang qada ng Ramadan, lalo na kung may sapat pang panahon upang mabayaran ang mga ito bago sumapit ang susunod na Ramadan. Gayunpaman, mas mainam at mas ligtas na unahin ang obligasyon o qada kaysa sa voluntaryong pag-ayuno. So maaari bang pagsamahin ng niya? Now, may pagkakaiba-iba ng opinion ng mga ulama tungkol dito. Maraming contemporary scholar ang nagsasabing kung mag-ayuno ka sa araw ng Ashura na may niya ng qada na Ramadan, matatanggap ang obligadong pag-ayuno at may pag-asa ring makamit ang gantimpala ng pag-ayuno sa araw ng Ashura dahil tumatapat ang iyong qada sa araw na iyon. Halimbawa, may utang kang 3 days ng Ramadan, nag-ayuno ka sa ika-9th at ika-10th ng Muharram, ang niya mo ay qada ng Ramadan. Sa ganitong paraan, natutupad ang obligasyon ng qada, may pag-asa ring makamit ang biyaya ng pag-aayuno sa araw ng Ashura. Maraming mga fuqaha ang nagbanggit ng prinsipyo na idha ijtama'a ibadatani min jinsin wahid dakhalat as-sughra min al-kubra, dakhalat as-sughra fil kubra. Ibig sabihin ng principle na yon, ang kaida na yon, kapag nagsama ang dalawang pagsamba na magkapariho ang uri, maaaring mapasailalim ang mas maliit sa mas malaking obligasyon. So dahil dito, ang qada na obligasyon ay mas dapat unahin kaysa sa sunna na pag-aayuno. At of course, may ilan din sa mga ulama nagsabi na hindi pwedeng pagsamahin ang obligasyon, ang niya ng obligasyon at saka ng voluntary na pagawain. Halimbawa, ang Ashura ay isang voluntaryo at ang tinatawag na qada ng Ramadan ay isang obligasyon. So hindi pwedeng pagsamahin ayon sa ibang mga ulama. At of course, para sa akin, ito yung mas pinili kong opinion, no? So ano bang kahalagahan ng Ashura? Sinabi ng Propeta sallam, tasibu alallahi ay yukaffira sanata allati qabla. Rawahu Muslim. Umaasa ako sa Allah na ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay maging dahilan ng kapatawaran ng mga kasalanan sa nakaraang taon. So bilang buod mga kapatid, may utang na araw ng Ramadan, ang hatol dito, obligadong bayaran, pwedeng mag-Ashura kahit may qada pa? Oo, ayon sa karamihan ng mga scholar. Ano ang mas mainam? Unahin ang qada. Pwedeng mag-ayuno sa Ashura na may niya ng qada. Ayon sa ibang mga ulama, ito ay pwede at ito ang pinipili ng maraming mga scholar. At ang iba naman ay nagsabi na hindi pwede pagsamahin ang voluntaryo at obligadong tinatawag na obligadong niya. Makukuha ba ang gantimpala ng Ashura? Inshallah, pati sa mga ibang opinion, may pag-asa na makamit ito kasabay ng pagtubas sa qada according sa ibang mga scholar. So kung mayroon ka pang mga araw na kailangang bayaran mula sa Ramadan, ang pinakamainam ay mag-ayuno ka sa ika-9th,
10th na Muharram o ika-10th at 11th na Muharram. Maglagay ng niya ng qada ng Ramadan. Sa ganitong paraan, inuuna mo ang obligasyon habang sinasamantala rin ang pinagpalang araw ng Ashura. So barakallahu fi kapatid, nawa inshallah magbigay ito ng linaw sa inyo. Jazakumullahu khair. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.